Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Meron ako napanalunan sa auction at ilalagay ko naman dito sa aking frame na nabili. Ang mga perang papel o banknotes na nag-exist simula 1969 hanggang 1972. At kung mapapansin nyo, anim ang islat. At kung interesado ka na alamin kung ano bang mga perang papel, ang mga tinatawag na Filipino series. Dahil marami ang nalilito tungkol dito. Inaakala nila na ang bagong lipunan series ay katulad ng Filipino series. Iba ang mga value ng bawat perang papel sa bawat series. Kaya't panoorin nyo ang buong kwento ng mga perang papel ng Filipino series. Dahil mas mataas ang value nito kumpara sa ang bagong lipunan series hanggang sa mga kasalukuyang mga perang papel. At sabi ko nga kanina, ito ay aking napanalunan sa isang auction. Nahihilig kasi kong sumali sa mga auction. Ang Moriton Auction. Alam nyo ba mga kabarya kung bakit 3 years lang ito nag-exist? Ito kasi ay sa kapanahunan ng ama ng ating kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Ito ay napasama rin sa pagbabago dahil sa kapanahunan ni Apo Lakay ay binago niya ang istruktura ng pamahalaan at itinatag niya ang bagong lipunan, New Society. Ito yung dahilan kung bakit nag-join ako sa auction na 'to. May espesyal kasi sa mga banknotes na 'to. Hindi lang siya Filipino series dahil ito ang mga unang issue ng Filipino series. At bukod pa ron, ang mga serial number nito ay nag-uumpisa sa A at straight Alfonso Calalang din. Ang gobernador ng Central Bank of the Philippines na nakapirma dito. Dalawa kasi ang naging gobernador during that time ng Central Bank of the Philippines. Ang isa ay si Gregorio Lecaros. Naaalala nyo pa ba yan mga kabarya? Na yung 1 piso Rizal ay nasa perang papel pa. Ito yung huling issue na piso na perang papel pa dahil ang mga sumunod na dito ay coins na ang mga piso. Ito yung very popular na 1972 at 1974 piso Rizal. Nakitaan ko lang ng konting problema itong aking nabili dahil pinagsama-sama niya sa isang plastic ang 6 na banknotes, which is not good. Tips na rin ito. Kapag nakakita ka na sa tingin mo na banknotes na may value, ilagay mo ito agad sa isang plastic. Pero dapat isang plastic, isang banknote lang. Kaya habang kinukuha ko ang aking mga lalagyan ng banknotes, baka naman pwedeng humingi dyan ng isang like, share, and subscribe. Meron sa mga online store na mabibili ng mga ganitong plastic na lalagyan ng mga banknotes. At mura lang ito dahil hindi rin naman nilalagay sa kung saan plastic ang mga banknotes dahil yung ibang plastic dumidikit ang mga perang papel. Kaya dapat tama ang iyong lalagyan para hindi masira ang iyong mga koleksyon at hindi rin direktang dinidikit sa frame ang mga perang papel. Ganyan kasi ang mga sinaunang kolektor. Basta-basta na lang dinidikit. Kaya kapag naisipan na nilang ibenta ang kanilang mga koleksyon ay wala ng value dahil sira-sira na kapag tinanggal mo sa frame. Kaya ako, nilalagay ko muna sa plastic at yung plastic ang dinidikit ko sa frame para siguradong kapag naisipan ko at nagsawa na ako sa aking mga koleksyon at gusto kong ibenta ay maganda pa rin ang kondisyon nito. Preserve na preserve. Ganito ang itsura ng huling 1 piso perang papel. Ang nasa obverse ay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang Pangulo na nakapirma, Ferdinand Marcos Sr. Nasa reverse naman ito o sa likuran, ang Declaration of Philippine Independence. Ang sumunod naman na denominasyon ay ang 5 piso na ang nasa harapan naman ay si Andres Bonifacio. Kung papansinin nyo, ang kanyang serial number ay nag-uumpisa rin sa letter A at ang mga border nito sa gilid ay kulay puti o plain. Ito yung sinasabi ko na marami nagkakamali dahil kamukhang kamukha. Ito kasing Filipino series, kulay puti lang.
ang nasa parting kanan. At ang bagong lipunan series naman nakalagay ang bagong lipunan at may design ang gitna. Ang nasa reverse naman ang Filipino series na 5 piso ay ang Sanduguan or Blood Compact of the Katipuneros. Sa 10 piso naman makikita ang mukha ni Apolinario Mabini. Madalas din itong mapagkamalan na ang bagong lipunan series dahil kamukha rin ito. Ang pagkakaiba lang ay tulad din kanina sa 5 piso. May nakalagay kasi na ang bagong lipunan sa 10 piso ang bagong lipunan series. Ang likuran naman ito, makikita naman ang Barasuin Church. Sa 20 piso naman ay makikita ang portrait ni Manuel L. Quezon. Eto naman yung ang bagong lipunan series, ganun din ang pagkakaiba. May nakasulat na ang bagong lipunan. Yung font niya o mga letra ay malaki rin ang pagkakaiba ng design. At dahil nga ito ay nagpanagpo sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., siya ang parehas na nakapirma na Pangulo. Sa likuran naman nito ay makikita ang Malacanang Palace. Sa 50 piso naman, dito naman makikita ang portrait ni Sergio Osmeña. Ito naman yung ang bagong lipunan series. Yan ang kanyang mga pagkakaiba sa itsura. Makikita naman sa likuran nito ang Legislative Building. Eto na yung pinakahuli ng Filipino Series Banknotes, ang 100 piso. Ang portrait naman ni Manuel Rojas ang nakalagay dito. Eto naman ang kanyang pagkakaiba sa ang bagong lipunan series. Ang makikita naman sa likuran nito o sa reverse, ang former Bangko Sentral ng Pilipinas Building. Well, satisfied naman ako sa aking mga nabiling koleksyon dahil maganda o uncirculated ang mga kondisyon nito. Ibig sabihin kasi ng mga uncirculated, yung hindi laspag, malutong pa, walang tupi, at wala pang mga dumi. Yung pag-withdraw mo sa bangko, itatago mo kagad for collection. Malaki kasi ang pagkakaiba ng value ng mga uncirculated condition kumpara sa mga laspag. Eto nga palang isang set ng Filipino series ay napanalunan ko sa auction sa halagang umabot din ng 2,000 pesos mahigit. Kasama na yung service fee. Pwede na itong ihang sa wall. At dyan, kung natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat, mga kabarya.